Good afternoon, happy Easter guys. It's 1:30 something. In 2 weeks or so, pauwi na ako sa Philippines. Doon muna ako hanggang maybe end of the year. Actually, nandun na yung wife ko, si Karen. Nandun na din yung baby namin, si Mackenzie, magkasama sila. Since January yata, ako na lang mag-isa nakatira dito sa bahay namin sa Melbourne. So ngayon, anong gagawin ko sa mga gamit? Ang dami. $1,700 a month pinambabayad dito sa rent. Tapos ako lang mag-isa dito. Kung doon ako nakatira sa amin, magkakasama pa kami sa Los Baños, yung 1,700 na yon, pocket money na yon, di ba? Kumpitin nyo, 1,700 Australian dollars to peso monthly, yun yung masasave namin. Ngayon, tignan natin kung ano yung mga gagawin ko dito sa mga gamit dito sa bahay. For the next 2 weeks or so, iisa-isahin ko, ipakita sa inyo kung paano iisa-isahin ko kung paano namin i-dispose ito o papakawalan lahat ng gamit dito, kasi pag alis ko dito dapat walang laman. So, tignan natin, iisa-isahin natin yung mga lugar dito sa bahay. Sasabihin ko sa inyo kung alin yung mga ibebenta namin, pwedeng ibenta, papamigay, bakit hindi na pwedeng ibenta at kailangan ipamigay, at ipapakolek sa hard rubbish. Hindi na pwedeng ibenta, hindi pwedeng ipamigay, papakolek na lang. Siyempre, meron din kami mga gamit na iuwi. Ito yung living area namin. Maganda siya kasi inayusan ng husto ni Karen yan. Ayun yung front door. Itong rocking chair, binili to ni Karen nung nagbuntis siya para kay Mackenzie, kasi pag nanganak na siya, ibebenta to kasi maganda pa siya. I think $30. Itong couch, pull-out bed din to. Luma na kasi siya. Pag binenta namin, alam niyo yung sinasabi natin sa Pilipinas na pupulaan ka nung binentahan mo. I don't think may bibili sa amin nito. Ibibigay na lang namin. As I've said, pull-out bed siya. Itong rug, ang ganda. Gusto kong ilagay sa storage. Ifo-fold ko na lang siya. Hindi ko siya i-roll kasi malaki pag ni-roll. May limited space sa storage kasi Ifo-fold. Itong TV, smart TV siya. I think, dispose yan. Itatapon na namin yan. Kasi, hindi na siya ganun ka-smart. Naghahang. Itong TV table, tignan natin, baka maibenta pa to. Si Karen ang magpe-presyo niyan, hindi ko alam. May laman nga to eh. DVD player. I think, i-dispose yan, itatapon na yan. Ito, lumang antena namin, indoor, tatapon yan. Mahina yan talaga. Okay. Ito naman, mga lazy boy, umuupo ako dito pareho. Talagang, pagkagabi, dito ako umuupo kasi malapit siya dun sa saksakan ng kuryente. Nagcha-charge ako dyan ng cellphone. Pagka hapon, dito ako umuupo. So talagang ginagamit ko tong dalawang to pareho, pero itatapon na din to kasi luma na to, hindi na rin to mabebenta. As I've said, kapareho nito, madaming namimigay nito, walang bibili, di ba? Tingnan natin. Ayun, nice. So, ganyan. Ganyan siya. Kung pwede ko palang ipamigay, mahirap lang kasing mamigay din. Pipicturean mo pa eh. Ipopost mo pa. Okay lang kung paisa-isa, pero kung pauwi kasi ako sa Pilipinas, ang dami kong inaasikaso. At the same time, nagtatrabaho pa ako. Diba, sinisingit-singit ko lang sa maghapon ko yung pag-aasikaso nitong mga gamit. Siguro, tapon na lang. Itong dalawang to, tatapon na din to. Ito obviously hindi ko inuupo-upuan.
Andiyan sila Doraemon. Ito ang inuupuan ko. Halata naman, di ba? Lubog na, oh. Ito si Rana. Ito, coffee table. May katerno yan. Ayun. Ibebenta yan. Itong seat na to, natuwang-tuwa ang mga pamangkin namin. Ginagawa nilang kabayo. Koala siya. Baka ilagay namin sa storage kasi may sentimental value yan eh. Nilalaro yan ng mga pamangkin namin pag nandito sila sa Australia. Itong mga upuan na brown na to, pwede itong ibenta siguro $5 isa. Apat to, papakita ko sa inyo yung iba mamaya. Okay. Yan ang living area. Wait! Itong lampshade na inaakyatan na nitong dalawang to, susubukan ko rin silang ipamigay. Kung walang kumuha, itatapon. Actually, regalo rin lang sa akin to. Okay? Itong dining table namin na folding, hindi siya totoong dining table, no? Parang pang party lang siya, temporary table lang siya. Iiwan namin yan dito kasi dinatnan namin yan. Parang naka-fold yan, naiwan yata. So, iiwan din namin kasi hindi siya sa amin. Itong mga chairs, apat to. O, nandito pala lahat. Baka ilagay namin sa storage para pagbalik namin, meron kaming dining chairs. Ito, pasalubong. Iuwi ito sa Pilipinas lahat. Lahat ng mga nan, para kay Baby Mackenzie yan. Ito, para sa nanay ni Karen. Glucerna. Yan yung dalawang pamangkin ko. Si Zoe and si Rafa, si Mackenzie at si Duvet, mga anak ko. Si Duvet is anak ko yan na adult na from my first marriage. Ito, si Mackenzie. So, ito kami ni Karen. Ito yung schedule ni Zoe nung nandito siya sa Australia, nagbabakasyon. Meron siyang online class sa Los Baños. Nagzo-zoom in siya, kaya kung makita nyo, Australia time. Itong fridge na to, ang laki niya para sa akin. Meron siyang 1 week worth ng pagkain ko. Ayan. For 1 week na yan. Meron akong mga smoothie, juice, milk, tomato eggs, so some fruits. Ito pang matagalan naman tong mga to. Cheese na hindi ko na nagagamit. And then meat, fish, berries, siomai, dumpling siomai. Mahilig ako sa siomai. I think ibebenta pa to ng $100. Ayan, no. Healthy eating. Bigay yan ng university sa amin. And then calendars. Ito naman, para kay Mackenzie, key visits. Kasi dito rin nagpapa-check up at nagpapa-vaccinate si Mackenzie sa Australia. Punta tayo sa kitchen. Tingnan natin. Alin dito ang ipapamigay, alin ang itatapon. Okay. Air fryer. Tatanong ko kung masisira ba to pagka nilagay sa storage ng matagal, at least 6 months. Mga siguro 6 months kasi ako sa Pilipinas. Kung masisira to sa storage, I think dapat ibenta na to. Itong bar stool, itatapon na to kasi medyo umuuga na siya. And regalo din siya sa akin. Okay. Blender. Storage yan, definitely. Diyan kami gumagawa ng smoothie. Etong, hindi ko alam ang tawag dito. Si Karen gumagamit nito dati nung nandito siya eh. Definitely storage. Microwave. We don't know. Pwedeng storage, pwedeng ipamigay kasi madali naman bumili ng microwave. Etong mga to, itatapon na to. Meron pang extra ganito dun sa
dito sa amin sa laundry kasi $10 lang to eh. Pag nilagay mo pa siya sa storage, pagbalik mo, sira na, wala na, itapon mo na ngayon. Vacuum cleaner. Baka ibenta na rin. Mahirap kasing maglagay sa storage. Kasi pagdating ko naman dito, wala naman akong bahay. Hindi ko alam kung saan ako titira. Baka room, shared house na furnished. So konti lang ilalagay sa storage. Ito, I think storage din to. Yung knife set namin. Tignan natin ang laman nito. Itong ovens. Tsaka yung lutuan. Dito yan, built-in yan. Gusto ko man siyang ibenta, paano ko siya tatanggalin? Ito, storage to. Yung mga ganyan na personal things, mga personal stuff ni Karen kasi yan eh. Kaya hindi namin ipapamigay yan, hindi rin namin ibebenta. Itong mga to, itatapon yan lahat. Definitely, hindi mo naman yan ilalagay sa storage for 6 months. Pati ito, itatapon din to. For the next 2 weeks, mako-consume ko siguro ito. And some of the salt and pepper. Tsaka definitely itong chili flakes. Mako-consume ko yan. Itong mga baso, halo-halo. Teacups, shot glass, papamigay. Kung hindi papamigay, itatapon. Meron pa ditong mga stuff. Personal stuff din kasi to. Sobrang dami naming baso. Storage siguro to lahat. Ito wala na to. Iuwi ko yan, mga tumbler yan para sa gym. Ito lang ang may laman. Ginagamit ko yan everyday. So storage to. The rest, wala na. Yung mga drawers, oh wait, may laman to eh. Hindi ko alam. Siguro itatapon ko na tong mga to. Wala na, mga COVID test kit. Itatapon na yan. Okay. Ito, mga para sa garden, sa hose, pagka naglilinis ako ng sasakyan, tapos syempre, yan. Pwedeng ipamigay. Madali naman yan. Itong washer, definitely ibebenta. Good condition pa siya, malaki siya. Ito, nakaitapon na itong mop. Pero, ito. Wow. Yan, tatapon na yan mga yan. Mga maliliit na balde. Ito. Baguio City kasi siya eh. Diba? Yan. Ayoko siyang itapon, ayoko siyang ipamigay. Kasi nasa Australia ako pero yung walis ko Baguio City. So, storage siya. Itong painting na to, painting yan ni Karen. I mean, binili niya, hindi niya pinaint. Storage yan. Kasi binili niya yan para pampaganda dito sa laundry. Ito. Itong tool set ko, regalo din lang sa akin to. Hindi ko alam. Siguro, kung gusto nyo, i-comment nyo na lang. Mahirap din kasing magtago sa storage. Limited lang naman yung space doon. Meron pang isa dito sa labas. So yan yung view namin sa labas. Ay yung kapitbahay namin sa likod. Ito yung tool shed. So, lahat ng laman ng stuff na yan, hindi sa amin. Punta tayo sa labas. Andito yung aming dryer. Luma na din siya. Pero very good working condition. Ang importante naman, malinis yung loob, di ba? Well maintained. Pwede siyang ibenta kasama nung washer. Yan. Okay. Itong table na to, dito si Karen gumagawa ng jewelry niya. I think itatapon na namin to. Definitely hindi rin siya mabebenta. Mahirap din siyang ipamigay kasi lumang-luma na siya. Meron pa ditong butane tank. Itong turf. Kahoy yung ilalim nitong deck namin eh.
Itong turf, binili namin to. Nilagay namin dito. Gusto ni Karen na ibenta. So, kailangan ko tong tanggalin, i-roll and everything, i-prepare. Mahal din kasi siya, kaya ibebenta. Ito, nung isang araw, may pumunta dito. Gusto siyang bilhin. Kaya lang, di naman sa amin to. Nakita ko lang to dyan sa labas. Nandito na yan sa bahay. So, hindi namin siya pwedeng i-dispose, di ba? Itong dalawang to, deck chairs, tatapon ko na siya kasi crack na yan eh. Kaya sila nakasandal dun sa railing. Pag inupuan mo sila, hindi na. Pagka mabigat-bigat ka, masisira. Itong table, dito to. Okay, itong pot, kasama to mamaya, papakita ko sa inyo. Yung ibang pots, ibebenta yan. Madami yan. Naging plantita kasi si Karen nung panahon ng COVID. Meron pa siya dito. I think FLF ba to? Yung pots lang ibebenta dyan. Maganda yung pots, no? Okay. Okay, nandito ulit tayo sa loob, sa living room, living area. Meron dito yung stuff ni Mackenzie. Swing niya. Battery operated to. Ayan. Tignan nyo, mamaya magsuswing na siya. Come on, come on, come on. Swing. Yan. Diyan siya nung maliit pa siya. Ngayon 8 months na siya. Pero mukha siyang, I think, more than 1 year old. Ang laki-laki niya talaga. Hindi na siya kaya nito. So, ibebenta to. And itong high chair niya. Pagbalik niya dito, at the end of the year, pwede naman bumili ng bago. Baka din kasi hindi na siya kasya dito pagbalik niya. So, binibenta namin to, isang package, high chair, swing, tsaka yung porta-cot. Ito definitely sa storage to. Gusto ko tong itago kasi uso yan. Uso siya, di ba? So dito sa labas, pinakita ko kanina yung yung pots, yung DFLF, the dead FLF. Ito yung mga kasamahan niya. Ayan, ang daming plants. Patay na sila kasi indoor plants yan. Nailabas ko lang kasi nagbakasyon kami ng 3 months last Christmas sa Philippines. Nilabas na lang namin. And as a result, namatay. These chairs, hindi din sa amin to. Dito yan sa bahay. Mga iniwan yan dito sa labas. So iiwan ko din sila. Including this round table, this garden table. Ang ganda sana niya, no? Iiwan namin siya. Ito definitely ipapamigay kasi bigay din lang sa amin yan. So ayan. I think pipicturean ko lang to ng isa and then take all you want. Pick it up from our house. Madami naman ganon. So it's good. Ito yung labas namin. Ang init, no? Wala na kasi mga puno. Pinatay, pinutol. Tingnan natin. Itong iba ko pang stuff. Itong malaking to. Itong glass something na to. Shoe cabinet, shoe rack to ni Karen. Mga hats, definitely, iuwi ko yan. Puno to, may mga shoes to. Yan, skate shoes. Keds and everything. Under Armour. Wow, ang dami. Vans. Pinapabenta sa akin ni Karen yan. O kasi, ano naman, mahirap yan dalhin sa storage. Medyo malaki siya. Mahirap buhatin. Tsaka it will take up a lot of space. Itong shoes na to, I've had these shoes for like since 2014. So 10 years, I think, yeah. And tingnan nyo, hindi siya nagka-crack. Pagka Doc Martens, kahit ilagay nyo sa storage, hindi nyo isuot na matagal. The last time I wore this was 2019, yeah.
and okay na okay pa siya. So pwede yan, lalagay ko yan sa storage. Yung mga rubber shoes, hindi. Huwag nyo lang isuot ng 1 year, masisira na, magdi-disintegrate. Rubber shoes are meant to be worn, di ba? Itong shoes ko, isa lang. Siguro ito lang. Ito lang ang gagamitin ko pauwi sa Pilipinas. Siya na rin yung iuwi ko lang. Skate shoes. Kasi meron na akong shoes sa Pilipinas. Meron akong mga basketball shoes doon. Itong running shoes, hindi na. Meron din naman akong running shoes doon. Another skate shoes. Maganda siya. Pero dito na lang muna siya. Ito kay Karen, hindi ko alam. Ngayon, punta tayo sa skateboards. Meron pa ditong 2 usable skateboards. Ito sa akin to. Ito kay Karen. Hindi ko sila iuwi. Lalagay ko din to sa storage. Ginagamit ko sila dito everyday. Meron na din kasi akong skateboard sa Pilipinas. Nag-uwi na ako ng a few skateboards doon. Nandun lang. So pag uwi ko, may skateboard na ako doon. Pagbalik dito, may skateboard ako dito. Itong mga deck, lalagay ko din sa storage. This one, mukha ba siyang sira-sira na? Ano lang naman to, laruan, hindi siya totoong skateboard. Yan. Ano siya? Ginagamit ko siya pang practice. Sa pagka mag-uumpisa kang sa mga bagong tricks, mas maganda na meron kang deck. Deck lang. Masana yung paa mo sa grip before you move on to a real skateboard, di ba? Ito naman, blank deck. Oh no, hindi siya blank. Yeah, Super Friends. Laruan din lang siya, pero syempre, ayoko siyang itapon. Maganda siya. Lalagyan ko lang ng grip tape. And then, pwede na siya sa pamangkin ko. Ito, dadalhin ko to sa Pilipinas. Pambata yan. Doon yan sa pamangkin ko. Oh, wait. Meron na rin palang ganito sa Philippines. Buong set ng mga pads, knee guards, elbow guards, wrist guard. So, storage na lang. Plus this. Pambata din. Kasi yung pamangkin ko sa Philippines, pumupunta sila dito. Yung nasa picture sa fridge, si Zoe, 8 years old. Yung kapatid niya si Rafa, 7 years old. Interested din silang mag-skate. So, nag-skate kami. Kailangan nila ng pads and everything. Dito na lang to, sa storage. Meron nga pala sa Philippines. Itong helmet, hindi naman ako mahilig mag-helmet talaga sa BMX to. Lalagay ko to sa storage, pero ito, iuwi ko to sa Philippines. Heavy duty na, ano yan eh, knee guard. And then, this one's pang exercise ko din. Sa running, sa gym, iuwi ko yan. Actually, lahat to, iuwi ko to kasi ginagamit ko tong mga to. Hindi masyado, pero sa Philippines kasi wala namang masyadong skate park. I guess mag-skate ako doon sa mga kalsada, isolated roads. Baka kailangan kong magsuot nito. Diba? Pag sa skate park, pwedeng hindi na. Kung hindi ka naman beginner, confident ka na, medyo hindi ka na masyadong magpapads. But I wouldn't recommend it sa mga beginners. Pag beginner ka, suot mo lahat yan. Okay. So, move tayo. Oh wait. Ito, ankle weights. Ginagamit ko siya pagka nagte-training ako sa running. Ibebenta ko siya. Madali naman bumili. So, ibebenta ko siya. Ito. Yeah. Galing din to sa Philippines. Baka iuwi ko siya kasi gusto siyang laruin ng pamangkin ko palagi. Ito, yoga mat storage. Sa akin pala to, akala ko kay Karen. Hindi man ako nag-yoga. Para kapag nagfo-floor exercise ako, ayun, mga jump rope, definitely dito lang yan. Hindi ko alam kung storage or itatapon. Ano nga tawag dito? Nakalimutan ko. Foam roller. Yeah, foam roller. Para sa muscle soreness and a bunch of exercises din. So, ayan. Plus, this one. Itong aking basketball, meron akong pagbibigyan nito. Friend ko, taga Geelong. Ayan, may pangalan ko pa.
Girl siya. Actually, kapatid siya ng mga friend ko sa Los Baños. Nandito siya ngayon sa Australia. Nagpi-PhD din. Basketball player siya. Babae siya. So sabi ko, bibigay ko lang sa kanya to. Meron akong 2 basketball. May bumili na. Hindi ko naman nagamit yon. Last time, 14 years old yung bumili. Marami daw siyang churchmates na Pinoy. Aussie siya. Australian. Madami siyang churchmates na Pinoy. Mahilig mag-basketball. Naging interested siya mag-basketball. Kaya binili niya yung 2 kong basketballs. Ito, itong weights, pwede ko na siyang ibenta or ipamigay. I think, ibebenta ko to. Mahal to eh. I think $40 to. Then itong step stool, I don't know. Hindi ko alam ang gagawin dyan. Bahala na. Itong 2 disc na to, yeah, luma na siya. 2008 ko to binili sa Philippines. Disc siya, hindi siya Frisbee actually. Frisbee is actually a brand. Disc siya, Ultimate. So, iuwi ko yan definitely. Kasi 2008 pa nga yan sa akin. Ito, para lang to kapag sa floor exercise, sa sit-ups. Ito yung crib, porta-cot ang tawag. Sabi ni Karen, ibenta ko na siya kasama nung high chair and the swing. Kasi baka daw pagbalik ni Mackenzie dito, hindi na rin siya masyadong magkasya dito. Ang laki kasi talaga ni Mackenzie eh. So yeah, naka-advertise na siya para ibenta. Okay, move tayo sa bedrooms.